So magandang araw po mga ka-aralpan. So ang content na 'to ay sasagot lamang po doon sa, medyo naguguluhan na iba ano na, bakit meron akong presentation tungkol sa mga sinaunang kabihasnan sa mainland at sa insular. So kung titingnan natin o paghahambingin natin ang, learning competency na nakalagay nung last year sa shaping paper pagdating sa week 5 and 6. So, halos wala siyang ipinagkaiba. So, ito po yung nasa shaping paper. So, week number 5 ay naiuugnay ang sinaunang kabihasnan ng Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, China at India. So, tingnan natin yung sa bago nating budget of work. So, same lang naman siya. Ayan po, naiuugnay ang sinaunang kabihasnan ng Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, China at India. So, dun po sa mga nagtatanong bakit kailangan pang ipaliwanag ang mga sinaunang kabihasnan sa mainland at sa insular. So, ang point po doon ay magiging enabling competency siya kasi hindi naman po tayo makapag-uugnay kung hindi natin alam. Kaya bago po tayo mag-ugnay or bago po natin iugnay ang sinaunang kabihasnan ng Pilipinas sa mga Timog Silangang Asya, dapat alam muna natin kung ano-ano yung mga sinaunang kabihasnan. Kaya tatalakayin pa rin po natin ang Funan, Angkor, Pagan, Tonggu, Angle, Ayutthaya. Pagdating naman po sa insular ay ang Srivijaya, Sailendra, Majapahit at Malacca. At pagdating po sa week number 6, napahahalagahan ang ugnayan ng heograpiya at sinaunang kasaysayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. So yan po yung dati natin. So tingnan po natin sa budget of work. So wala rin siyang ipinagkaiba. Same pa din lang naman po. So gaya na makikita po natin, ayan po sa lalakihan natin, napahahalagahan ang ugnayan ng heograpiya at sinaunang kasaysayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. So, dito po siya papatak sa number 4. Kaya kung makikita nyo po dun sa presentation na ginawa ko ay, ang ginawa ko po ay naging week number 5 itong mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya, yung sa mainland at sa insular. And then, yung mga paksa naman natin na nasa number 3 at 4, ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya at yung ugnayan ng kabihasnan sa Timog Silangang Asya sa kabihasnang China at India, ito ang magiging week number 6 natin. Ito po ay makikita natin sa ating lesson exemplar. So, nakalatag po doon ng maayos, same as doon sa ating libro na siglo ng pagbabago. So, doon po masusundan natin siya. Magiging guided po tayo. So, wag po tayong malilito kung bakit merong presentation at bakit kailangan pa nating talakayin ang mga sinaunang kabihasnan. Kasi prerequisite or enabling competency po siya. So, sana po ay nakatulong itong aking pagpapaliwanag. Maraming salamat po. Kaya ito po ang magiging lesson natin for week number 5 sa mga kaharian o kabihasnan sa Timog Silangang Asya. So, tingnan po natin kung ano ang mga nilalaman yan, yung para sa ating prerequisite. Ano po? So, ayan po ang mga layunin natin. Kasi kung titingnan naman po natin, yung sa ating lesson exemplar, tamang-tama naman po siya sa ating mga budget of work. Hindi po siya nabago. Akala po kasi ng iba ay nabago yung from 2024 to ngayon na 2026. Pero hindi po siya nabago. Same lang po. May mga learning competency lang na dati ay 2 weeks, ngayon ay naging 1 week. Yung iba naman ay dating 1 week, ngayon ay naging 2 weeks. Pero yung nilalaman ay wala pong nabago. Pareho lang po. So, ito yung presentation na ginawa ko para sa week number
5. So, ito yung pagpapaliwanag muna natin sa mga sinaunang kabihasnan. Ito ay sa mainland, Timog Silangang Asya. May papaliwanag po dyan. Ano ang kaugnayan ng mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya sa kabihasnan ng Pilipinas. So, lahat po ito ay pagpapaliwanag muna sa ang bansa nagsimula, sino ang mga naging pinuno at paano nila napaunlad ang kanilang mga sinaunang kabihasnan. So, para naman po So, ito naman po yung presentation natin para sa mga sinaunang kabihasnan sa Insular Southeast Asia o Pangkapuluang Timog Silangang Asya. So, ayan po. Mga layunin. Nandyan yung Srivijaya So, nandyan po ang Srivijaya, Majapahit, Mahapahit, Sailendra at Malacca. Yan. So, may papaliwanag po natin ng maayos yan, yung sistema ng pamahalaan, paano nabuo ang kanilang mga sinaunang kabihasnan, relihiyon, mga pinuno. So, pag natalakay na natin lahat yan, mabilis na po siyang maiuugnay sa mga sinaunang kabihasnan sa China at sa India at of course sa Pilipinas. So, ayan po, kompleto na yan. Kaya mabilis na po siyang ipaliwanag. Ayan. So, may pagpapaliwanag din po kung bakit mga nawala o bumagsak ang mga nasabing imperyo at napailitan ng iba't ibang mga imperyo pa. So, ayan po. Kompleto na po. Sana ay makatulong sa ating lahat. Ito naman po yung magiging week number 6 natin. Pilipinas sa Timog Silangang Asya. So, gaya po na makikita natin dito, kaugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya at kaugnayan ng mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya sa kabihasnang China at India. So, ayan na po, may balik-aral na, may motivation. Gaya ng makikita po natin, nandyan ang ating kasanayang pampagkatuto, learning competency. So, ayan po ang mga gawain. At magiging guided na po tayo. So, ito na po yung pagtalakay ng kaugnayan ng kabihasnan sa Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ayan. So, may papaliwanag dito yung Pandanan Shipwreck. Ano po? Bukod doon ay ang Lena Shoal Shipwreck. Nandyan din ang Santa Cruz Shipwreck. At yung obserbasyon ni Pigafetta. So, ayan po. Magiging maliwanag na po sa ating lahat. So, yan po ay nasa libro din natin na Siglo ng Pagbabago. May mga dinagdag lang ako na nanggaling sa ginagamit naming exemplar. So, ayan. Well explained po yan. Kaya sana po ay nakatulong kung bakit merong presentation. Ayan.